At manimahal, tayo darako ngayon sa pinakamahalagang bahagi ng balgawain nating pinakamahal pa Jesus. Ito po yung pagkikinig at pag-aaral ng salita nating dakilang Diyos. Kaya kinihiling na tayo po pananduliang tumayo upang magbigay galang sa salita nating pinakamahal pa Jesus. At manimahal po dadalhin nating brother preacher, ating brother preacher, Brother Jerby Domingo. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. God bless you po sa aking beloved co-preacher, ating beloved brother Randy Dikban. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa mga oras na ito mga kapatid, muli nating sama-samang itaas ang ating mga kamay at tayo po lahat ay sama-samang muling manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga oras na ito. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa mga naunang yugto na po ng iyong banal na gawain. Salamat po, dakilang Diyos, sa ibang langis. Higit sa lahat, dakilang Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis at banal mong presensya, na patuloy mong pinapadama sa bawat isa po sa amin. Mahal na Panginoon, maraming salamat, dakilang Diyos. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa uling bahagi ng iyong banal na gawain, ng pag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Bago pong lahat, minsan pa, muli po kaming humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Ano man naisip na sambit ng aming mga labi, dakilang Diyos, patawarin mo po ang bawat isa po sa amin. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at isipan, mahal na Panginoon. Lalo't sa ibang lingkod, sa gana sa akin, wala po akong magagawa. Ikaw pong magbigay ng mga salita mo sa aking bibig. Pangunahan mo po, o dakilang Diyos, at lakipan mo po ng kapangyarihan ang mga salita mo na yung pag-aaralan sa gabi pong ito. At sa unang panalangin po ng aming minahal at ginagalang Pastor Wildes Radameta, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang nagawa ng kaaway. Cast out in the might of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At tayo po ngayon mga minamahal ay mag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. At bago pong lahat, mga kapatid, ako po'y taos sa puso nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, walang hanggang pagsamba ay para lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Praise the Lord. At patuloy po tayong nagbibigay ng dobleng paggalang at patuloy na pagrespeto, patuloy na pag-alaala sa mga aral at itinuro ng ating beloved, mga minamahal mga parents in the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ganon din po atin din pong ipinapaabot ang ating pagbati sa lahat po ng dear beloved children, sa lahat po ng kanilang mga pamilya, at sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa, sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa inyo po mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers, at kung meron tayong mga bisita, welcome na welcome po tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Biblia, at kung meron tayong mga ballpen at papel, mga minamahal, isulat po natin ang mga talata na ating pag-aaralan. Praise the Lord. Dito po tayo sa 2 Kings, chapter 4, verse 1 up to 7. Pakibasa po sa Tagalog. God bless you po, beloved preacher. Ito po sinasabi sa ikalawang mga hari, kabanatang 4, at ang mga talata ay 1 patuloy hanggang 7. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon, at ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipinin. Alipinin niya ang aking 2 anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin. Anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palayok na langis. Nang magkagayoy, sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti, at ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng masisidlan yaon, at iyong itatabi ang mapuno. Sa gayoy, nilisan niya siya at ang kaniyang mga anak ay nagsara ng pintuan.
kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kaniyang pinagbuhusan. 6. At nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan. At ang langis ay tumigil. Nang magkagayon na paroon siya, at kaniyang isinaysay sa lalaki ng Diyos, at kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis, at bayaran mo ang iyong utang, at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. Amen. Amen. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Diyos pong magpala sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Handa na po ba yung ating mga pakikinig? Amen. Mga minamahal, dito muna po natin ilagay yung ating puso, yung ating tainga, yung ating focus, mga minamahal, sa Word of God. Amen. Mga minamahal, napaka-importante ng ating pag-aaralan. Title natin, mga kapatid, Prepare Your Jars. Amen. Meron ba tayong lagayan? Nakahanda na po ba yung ating mga lagayan? Praise the Lord. Prepare your jars. Mga minamahal, obedience before overflow. Mga minamahal, kailangan muna, bago pumasok ang mga pagpapala, kinakailangan muna mga minamahal ng pagsunod. Amen? Sa ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal, tignan natin, mga minamahal, yung ating mga binasang talata ngayon, dito natin, mga minamahal, kukulin yung ating pag-aaralan. Alam niyo po, mga minamahal, maraming tao, o maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na kung saan, mga minamahal, naghihintay ng provision ng mahal na Panginoon, o ng mga pagpapala ng Diyos. Amen? Naghihintay tayo lahat, mga minamahal, ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ngunit hindi po pala ito, mga minamahal, biglang dumarating o basta na lang ito darating, mga minamahal, na hindi pala tayo kumikilos. Amen? Praise the Lord. Kung wala pala tayong ginagawa, mga minamahal, kahit anong hintay natin sa provision ng ating mahal na Panginoon, walang darating. Amen? Kahit anong hintay natin sa mga pagpapala, mga minamahal, na nais nang ibigay, nais natin, mga minamahal, matanggap sa mahal na Panginoon. Kung hindi pala tayo kumikilos, walang darating. Amen? Dahil alam niyo po ang katotohanan, mga minamahal, ang provision ng ating dakilang Diyos, kadalasan, mga minamahal, ito'y nagsisimula sa pagsunod. Amen? Nag-uumpisa ang mga provision ng mahal na Panginoon. Dumarating ang mga pagpapala ng Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagsunod. Amen? Bago pala mag-overflow, managana ang pagpapala sa buhay natin, mga minamahal, may obedience pala. Obedience muna. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tignan natin, mga kapatid, yung sitwasyon nung babaeng balo, mga minamahal, o yung mga minamahal, widow, mga minamahal na babae. Sabi, mga minamahal, sa ating, sa verse 1 and 2, balikan po natin, mga minamahal. Pakibasa lamang po uli, balikan po natin. Purihin po ang ating Lord Panginoon. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon, at ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipinin niya ang aking dalawang anak. 2, at sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis. Amen. Mga pinamahal, yung sitwasyon ng balo, kung bakit nabalo na siya, mga minamahal, namatay na nga po, mga minamahal, yung kanyang mahal na asawa. Alam niyo po, mga minamahal, ngayon, ang nangyari, mga minamahal, yung babaeng balo, nandun siya sa matinding sitwasyon, mga minamahal, o matinding kakulangan. Amen? Bakit, mga minamahal? Maraming utang.
Praise the Lord. Maraming utang, mga minamahal. Dahil namatay na yung kanyang asawa, problemado siya ngayon, paano mababayaran yung kanyang mga utang, mga minamahal. Amen? Dahil sa dami ng kanyang mga minamahal, dapat bayaran, nangangamba siya. Wala siyang pambayad. Amen? Nangangamba siya, natatakot siya, mga minamahal, halos mga minamahal, mawalan siya ng pag-asa. Ngunit mga minamahal, sabi nga mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, buhay, makapangyarihan, mapagpala. Amen? Alam niyo po mga minamahal, doon sa ating binasang talata, meron siyang natitirang pwede niyang ibenta. Yung langis na nasa lalagyanan na lang ng maliit na lagayan. Yun na lang ang natitira, mga minamahal. Pero mga minamahal, hindi yun sapat para mga minamahal mabayaran niya ang lahat, mga minamahal, ng kanyang dapat bayaran. Amen? Sa una pa lang, mga minamahal, ang aral sa atin dito, bilang mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa ating buhay ngayon, hindi po hadlang yung kakulangan. Amen? Yung kakulangan, mga minamahal, na meron tayo para hindi kumilos ang kamay ng Diyos. Para hindi kumilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Minsan kasi mga minamahal, sinasabi natin mga minamahal, eto lang ako, ganito lang ako, mga minamahal. Huwag mong maliitin ang sarili mo kung ikay anak ng Diyos. Amen? Dapat nga ipagmalaki natin dahil anak tayo ng Diyos. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Tandaan natin mga minamahal, yung kaunti na nasa kamay mo ngayon, yung kaunti na nasa ating kamay ngayon, mga minamahal, sapat yan sa kamay ng Diyos. Amen? Huwag mong sabihin, kaunti lang to. Nakakahiya naman. Hindi, mga minamahal. Kapag tapat ang puso mo sa mahal na Panginoon, ano man yung meron ka, kahit napakaliit na yan, mga minamahal, yung kaunti na yan, mga minamahal, sapat na sapat yan sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ng malakas ang ating dakilang Diyos. Tingnan natin, mga minamahal, yung pangalawa. Na kung saan, sa verse 3, pakibasa po ulit. Verse 3. Dito po sa Aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 3. Na magkagayoy sinabi niya, ikaw ay umaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatwid bagay na mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. Amen. Anong utos ng propeta? Si Prophet Elisha, mga minamahal. Ang utos, mga minamahal, sa widow, sabi niya, meron na lang akong langis, kaunti sa bahay ko, sabi nung babaeng balo. Ngayon, inutusan siya ng propeta ng Diyos. Sige, ganitong gawin mo. Manghiram ka sa mga kapitbahay mo ng mga lagayan. Pagkatapos mong makahiram, huwag kang hihiram ng kaunti. Amen? Sabi ng propeta, huwag kang manghihiram ng kaunti. Manghiram ka ng marami. Praise the Lord. Kung bakit inuulit ko po, mga minamahal, yung mga talata para maunawaan natin. Sabi ng propeta, mga minamahal, manghiram ka ng maraming lagayan. Kung titignan natin, iisipin natin, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, sa natural na pag-iisip natin, yung utos, mga minamahal, parang wala namang saysay. Bakit? Dahil, mga minamahal, yung langis nung babaeng balo, isang mangkok lang. And then, mga minamahal, ang utos, mga minamahal, ng propeta, manghiram siya ng maraming lagayan para lagyan niya ng langis yung mga lagayan, mga minamahal. Amen? Kung titignan natin, mga minamahal, walang sense, mga minamahal, yung utos. Bakit, mga minamahal, bakit ka nga manghihiram ng maraming lagayan kung wala namang ilalagay? Amen? Praise the Lord.
Bakit tayo manghihiram ng maraming lagayan kung wala naman tayong ilalagay? Kung alam natin, mga minamahal, isang platito lang o isang mangkok lang, mga minamahal, yung langis na nasa atin, and then manghihiram tayo ng maraming jar, maraming lalagayan, mga minamahal. Hindi yun malalagyan. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, minsan, ang pananampalataya, amen, hindi laging logic. Amen? Katulad, mga minamahal, nung sinasabi ng iba, to see is to believe. Amen? Kailangan makita muna bago maniwala. Nangyari yun kay Apostol Thomas. Hindi natuwa ang mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ni Apostol Thomas, mga minamahal, nung binalita sa kanya, buhay ang Diyos, nakita namin ang Diyos. Anong sabi ni Apostol Thomas? Hindi ako naniniwala. Bago ako maniwala, kailangan makita ko muna siya. Makita ko yung mga pinagpakuan sa kanyang kamay, yung butas sa kanyang tagiliran, bago ako maniwala. Nung makita niyang mahal na Panginoon, mga minamahal, sige, kinausap si Tomas, Tomas, nandito ako. Sige, sabi niya, tignan mo yung mga kamay ko, yung butas ng mga, nung ako'y pinako, ipasok mo yung daliri mo sa aking tagiliran, sabi ng mahal na Panginoon. Ginawa niya yun, mga kapatid. Nung sinabi, mga minamahal, nung malaman niya, mga minamahal, na totoo ang Diyos, na buhay muli ang mahal na Panginoon, sabi ni Apostol Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Pero sa una, di natuwa ang mahal na Panginoon. Ang sabi, tinuruan pa si Apostol Thomas, ang sabi ng mahal na Panginoon, Tomas, naniniwala ka lang dahil nakita mo ko. Pero mas mapalad yung mga hindi nakakita sa akin at naniwala. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya minsan, mga minamahal, ang pananampalataya natin, mga minamahal, o pagtitiwala natin, hindi laging logical, mga minamahal. Praise the Lord. Ang pagsunod, mga minamahal, ang pagsunod natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi laging nakabase kung naiintindihan natin, mga minamahal, yung sitwasyon. Minsan, mga minamahal, may panahon na hindi natin naiintindihan, pero kailangan nating sumunod, pero kailangan nating magtiwala. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Amen? Minsan,